Nagsimula na ring mangampanya ang kandidato sa pagkasenador ng iba pang partido. Ilan sa kanila tinabla ang pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinabili lang ng suka ang ibang kandidato. Magbabalita si Rainiel Pawid. Ipinakilala ng Partido Federal ng Maharlika o PPM ang kanilang mga manok sa pagkasenador. Kabilang dito ang ilang kilalang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vic Rodriguez, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo at Bato de la Rosa, maging ang abogado at doktor na si Joey Montemayor at dating Senador Gringo Honasan. Inendorso rin ng PPM sina re-electionist Senators Amy Marcos at Francis Tolentino at former Senate President Tito Soto. Sa press conference, buwan naman nung dumating ang senatorial candidate na si Attorney J.V. Hinlo. Isa sa kanyang ipinangako ang mga hakbang upang tundukan ang korupsyon sa bansa. Heto rin daw ang mungkahi niya para sa edukasyon. We have to introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Nagbahay-bahay naman sa pangangampanya ang labor leader at senatorial candidate na si Calyodi de Guzman sa Barangay Central sa Quezon City. Magandang umaga sa inyo. Ito yung mga kampanya, susubok. Senador naman ngayon. Nakipagkwentuhan siya sa ilang residente at nakisalo pa sa Boodle Fight. Approve sa ilang residente ang kampanya ni Calyodi. Para magbago naman po yung mga upo sa Senado kasi puro ganun lang din naman po yung nangyari. Kinastigo naman ni de Guzman ang biro ni dating Pangulong Duterte na papatayin ang 15 senador para umano makapasok ang mga kaalyado niya sa Senado. Pero mo papatayin yung mga senador. Pero dahil puro joke, puro kasinungalingan, pagka naiipit babawiin. Isa si Calyodi sa dalawang senatorial candidates ng Partido Lakas ng Masa. Kasama sa kanilang manok si Attorney Luke Espiritu. Ilan sa kanilang plataporma ang magandang benepisyo sa mga manggagawa, pagbuo ng maraming trabaho at edukasyon. Tinabla naman nila ang pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos na tila pinabili lang ng suka ang ilang kumakandidato sa Senado. Kaya naman hamon ni Espiritu sa senatorial slate ng administrasyon. Pinabili kami ng suka? Ba't ayaw nilang lumaban sa amin sa debate? Makapasok lang kami sa Senado. Gugulong ang ulo ng lahat ng mga dinastiya dyan. Hirit naman ni Calyodi de Guzman. Okay lang sila sa pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, kuha ng artista. Pero wala naman silang may offer sa problema ng bansa. Ang nire-resolve nyo ay problema ng mga kapwa nyo, mga magnanakaw. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Gustong paimbestigahan ng ilang kongresista sa NBI ang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpapatay sa mga senador. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos may buwelta na rin sa pahayag na yan ng dating Pangulo. Magbabalita si Maricel Halili. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ito ang biro ni former President Rodrigo Duterte na hindi pinalampas ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa campaign rally ng alyansa sa baluarte ng mga Duterte sa Davao, walang prenong pinatutsadahan ni PBBM ang mga kalaban. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Dagdag pa ni PBBM, kung siya man ang makasama sa kabilang partido, kakabahan din siya. Muli ring iginiit ng Pangulo na wala ni isa sa kanyang 12 pambato ang nasangkot sa extrajudicial killings, nagbulsa ng sako-sakong pera, sumuporta sa Pogo, nagsamantala sa pandemya at kumampi sa China. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China. Noong 2022 presidential elections, 81% ng boto sa Davao del Norte ang nakuha ni PBBM. Pero kaalyado niya pa noon si Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng senatorial candidates ni PBBM, hindi makakaapekto sa kanilang kampanya ngayong nabasag na ang relasyon ni na PBBM at ng bise. Habang nasa Davao del Norte,
Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang isinagawang job fair ng DSWD para sa 4Ps beneficiaries. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin ito na sa kanyang administrasyon walang maiiwang Pilipino. Patuloy din namin pinapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo para sa inyong lahat upang matulungan kayo na makahanap ng trabaho at magsilbing hakbang tungo sa pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay at para sa inyong mga pamilya. Katuwang din ang aktibidad ng Department of Labor and Employment at ilang mga partner companies para magbigay ng higit 800 trabaho sa mga tao. Ako si Maricel Halili para sa 1PH.